Okay, we are now live. Magandang tanghali sa ating lahat, mga kapatid. Welcome sa ating puro kamatuuran, Defensoribus Bilum, Battle of the Defenders. Meron tayong special schedule ngayon sa debate, which is hindi ito regular na schedule, but dahil sa malapit sa aking puso itong nagre-request, kaya pinagbigyan natin. And by the way, meron tayong guest moderator today na si Brother Ferdinand Sustento. Siya yung magmo-moderate ngayong hapon. So yung tema na didebatihan ngayon, papatunayan ng affirmative, no, ng United in Christ Fellowship na si Brother Dutz Arisgado, na ang Santa Iglesia Katolika Romana ay iglesia ng kademonyuhan. So siya yung mag-affirmative today. Tapos yung negative side naman natin, si Brother Migs Nunez ng Catholic Crusade Ministry ng Roman Catholic Church. Okay? So may I request the affirmative to have opening prayer, no? Para formal natin na uumpisahan yung religious debate natin. Brother Dutz? Sige po, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, kami po ngayon ay nandito sa isang room kung saan kami ay mag-uusap patungkol sa iyong mga katotohanan. Nawa po ay ilagay mo po sa bawat isa sa amin ang iyong kapayapaan at naway maging mapayapa ang aming pag-uusap at aming makita, Panginoon, ang katotohanan na iyong dapat na nais mong ipabatid sa amin, Panginoon. Gabayan mo ang aming mga tagapakinig at ang nangunguna sa programang ito, ganun din ang moderator at ang ating katunggali sa pakikipagtunggali na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Dutz. Okay, so magbigay galang muna tayo sa ating mga leaders sa ating simbahan, to the CBCP, or Catholic Bishop Conference of the Philippines, at saka Arsobispo ng Archdiocese of Davao, Most Reverend Romulo Valles, Didi, at sa aming Kura Paroko sa Immaculate Conception Parish, Piña Plata Island Garden City of Samal, Reverend Father Romel Banilad, to the Spiritual Advisor of Catholic Faith Defenders, Reverend Father Fran D. Villegas, at sa host ng punto por punto ng Tagbilaran Bohol na si Reverend Father Darwin Gitgano, at to the President of the Catholic Faith Defender, National, Sir Ryan Mihiliano, at saka sa aming President ng local chapter dito sa Davao, Brother Giancarlo Asis, at saka sa Board of Governors National, Brother Sir Hector Damaso, and Dr. Ray Entela, to the Catholic Faith the Apostolic Movement of the Philippines, headed by Brother Fernand Presilas, at Brother Jan Jonah, Sir Noel Paisones, at saka Brother Stalwart or Alfred Muho Jr., to the head servant of the Catholic Crusade Ministry, headed by Brother Paul Alima, at sa lahat ng puwersa ng United in Christ Fellowship, at sa lahat ng puwersa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Welcome sa puro kamatuuran, Defensoribus Bilum, Battle of the Defenders. Meron tayong religious debate today. So, Brother Sustento, Brother Ferdinand, as moderator today, ikaw na yung magpaliwanag sa rules and regulation natin. Go ahead, brother. Bro Ferdinand? Naka-mute yata, Brother Ferdinand? Brother Ferdinand, moderator?
Hindi na. So, hello. Okay, Brother Ferdinand. Brother Ferds. So, batiin muna natin yung nasa live natin ngayon. Ma'am Susan Patenyo Cube ng Hong Kong. Maraming salamat. Ma'am Angie Patins. Dyan pa rin sa Hong Kong at saka kay Sister Annalyn Pulanco, no? Dyan sa Toronto, Canada. Yung kasama natin sa Catholic Faith Defender, Brother Tata Andrade. Hello. Yes, Brother Ferdinand. Kanina kasi hindi ko ma-unmute. Okay, anyway. Okay, bro. At bigay ko yung moderation sa iyo. Go ahead, Brother Ferdinand. At salamat din sa programa na binigyan ako ng pagkakataon mag-moderate sa kanila sa purok kamaturuan, ano. So narito po tayo sa isang debate sa pagitan ng dalawang magkaibigan, I think. So I do believe na magkaibigan ng dalawang to. So sa lahat ng mga manunood, patutunayan ng ating affirmative side na si Father Dudes Aresgado ng United Fellowship in Christ, no? So sorry, in Christ Fellowship. Okay. And dito naman patutunayan nga ng affirmative side na ang Iglesia Katolika, tama ba, ay iglesia ng demonyo. Tama po ba yun, Father Dudes? Iglesia na puro kademonyohan. Okay. So as the affirmative na yun yung kanyang stand. So syempre sa negative side, patutunayan naman syempre ng negative side si Brother Migs Nunez ng RCC. So yung rules, no, mga kaibigan, alam ko naman na you're both professional debaters regarding sa mga rules. Hindi na natin yan explain ng ng explicitly. So alam na ninyo yan. Pero ang gusto ko lang bigyan ng higit na parang attention para dun sa mga debaters, pagka tayo po ay tinanong ng diretsuhan regarding sa categorical na question, so we need to answer categorical first, whether it is yes or no, and we mag-explain po yung tinatanong ng 1 minute. So hindi ilalagpas ng 1 minute. Pag lumagpas, then sasabihin ng moderator na next question. So okay. So yun po yung aking sasabihin lamang dito bilang moderator ng programang ito. So I hope na kayo po ay nandyan na at ready na, both po dun sa both party. So syempre unahin ko muna doon sa affirmative side. So Brother Sir Roland, pwede ko bang 15 minutes ba o 10 minutes lang? Sorry. So 10 minutes po. 10 minutes, 10 minutes for first time, then rebuttal. 5 minutes, then both vice versa yun. Then ganun din sa rebuttal side na mamaya. Okay? So sa cross-exam 5 minutes din yun, no? Okay? So hindi ko na explain yung ibang rules, pero I hope na alam na po ng mga debaters yan bilang isang professional debaters. Okay? So Brother Dudes, without further ado, so I give you the floor. So for 10 minutes, Brother Dudes will be the affirmative. So Brother Dudes, your time starts now. Okay, ang kapayapaan po ng Diyos ay sumatin po mga kaibigan, ating mga taga-subaybay sa Puro Kamaturan at ganoon din sa ating mga kaibigan dito sa Rome. Ang aming topic mga kaibigan na aming pagdidebatihan ngayon bilang affirmative side ay patutunayan ko na puro kademunyuhan ang Roman Catholic Church ayon sa Biblia at referensya. Patutunayan ko na puro kademunyuhan ang Roman Catholic Church ayon sa Biblia at referensya. Unang-una mga kaibigan, gusto kong ipakita sa inyo ang salitang kademunyuhan kung ano po ang
ibig iparating sa atin nito mga kaibigan kung ano ang medyo malawak na nakahulugan nito. Ang salitang kadimunyuhan ating research sa internet, no? Ito ay devilment. Devilment in English, noun. Ang kahulugan nito ay kahayupan, katarantaduhan, napakasamang gawa, napakasamang kilos, kadimunyuhan, at kapilyuhan. Yan po ang mga kasinonimo ng ating topic ngayon mga kaibigan. Ngayon itong mga kahayupan, katarantaduhan, ito po hindi mga kaibigan, unang-una, hindi po ito personal attack no sa kanino man na miyembro ng iglesyang ito ng Roman Catholic Church, kundi ito po ay ating nasaksihan base sa mga gawi at aral at history ng iglesia nila na kung saan nakitaan natin ng kadimunyuhan ang iglesyang ito mga kaibigan, dahil itong iglesia na ito ay since ito ang ating nakamulatan na iglesia, ay nakikita natin ang mga katarantaduhan dito sa loob mga kaibigan. So, unang-una, para masabi natin ng isang iglesia ay may kadimunyuhan, ay makikita natin ito sa gawa mga kaibigan, no? Makikita natin ito sa gawa at pinatutunayan ito ng history na ang Roman Catholic Church ay may kadimunyuhan na ginawa mga kaibigan. At ito ay mababasa natin mismo sa pahayag ng kanilang Papa sa Roma, mga kaibigan, na ang iglesia o simbahan ay mayroong kadimunyuhan na o may history ng kadimunyuhan o katarantaduhan o kahayupan na ginagawa mga kaibigan. Ang sabi dito sa sulat pahayag ni Pope John Paul II no sa www.loyalapris.com na ating na-research yung kanyang pahayag. Ang sabi niya dito, it was March 12 of the Jubilee year 2000 when Pope John Paul II made history by asking forgiveness, addressing an audience of thousands gathered at St. Peter's. The Pope made a sweeping confession. Dito ho mga kaibigan, noong March 12, 2000 ay nagumpisal po or nag-address sa audience no sa St. Peter's Basilica ang kanilang Papa sa Roma na walang iba kundi si Pope John Paul II. Ang sabi niya dito, noting the Crusades, the Inquisition, and transgressions against Jews, women, and minorities. Yan po ang kanyang kumpisal mga kaibigan. Humihingi ng kapatawaran ang Papa sa Roma na si John Paul II noong March 12, 2000 sa harap ng mga audience sa St. Peter's Basilica. Ang sabi niya, we humbly ask for forgiveness for the part that each of us with his or her behaviors has played in such evil. Naku po, dito po mga kaibigan, meron po siyang sinabi dito mga kaibigan na we humbly ask for forgiveness. Humihingi siya ng kapatawaran sa bawat isa sa behaviors na ipinakita nila sa ganyang evil behaviors, those contributing to disrupting the pace of the church, noting doon sa Crusades and Inquisition mga kaibigan. Alam nyo, ang Inquisition mga kaibigan ay ito po ang tinatawag nila na transgression against Jews and women and minorities na kung saan sinusurprise nila dito mga kaibigan ang mga heresy sa time na yun mga kaibigan. No? So hindi ko na palalawakin kung ano pa ang nilalaman talaga ng Inquisition, pero yun po mga kaibigan, according to the Pope John Paul II, yun po ay transgression against Jews and women and minorities, yung Crusades and the Inquisition mga kaibigan.
So yan po ay history na hindi na po mabubura, na ginawa na sabi nga ni Pope John Paul II, just touch evil behaviors. Yung kademonyuhan na yan, hindi na po yan mabubura sa history, mga kaibigan, sapagkat yan ay mababasa nyo sa Wikipedia at sa history ng buong mundo, mga kaibigan, no? So makikita natin yung kademonyuhan sa gawa, no? Kung yang mga gawa na yan, mga kaibigan, ay hindi makatarungan, ay maliwanag po na yung gawa na yan ay sa demonyo po ayon sa Biblia, mga kaibigan. Yung pag-transgress, pagpatay, sabi po dito, mga kaibigan, sa unang Juan 3 at 8, ang sabi ni San Juan ay may ganito po siyang binabanggit sa talata, mga kaibigan. Sa 3:8 ng unang Juan, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Take note po, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Hindi po sinabing ang nakagawa ng kasalanan ay sa diablo. Dahil kahit hindi sa diablo, yung mga taong hindi sa diablo, nakagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, yung mga unintentional na pagkakamali ay nagagawa pa rin yun kahit ng mga tao ng Diyos. Pero itong sinabi ni Juan, ang gumagawa, ibig sabihin intentional na ginagawa ang kasalanan ay sa diablo. Dito ang wika sa 3:10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Paano po mahahayag? Paano po makikita? Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos at ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So mga kaibigan, maliwanag na atin pong napatunayan sa gawa, mga kaibigan, sapagkat sabi ko nga sa inyo, makikita natin ang kademonyuhan sa isang iglesia sa pamamagitan ng gawa at doon sa aral na kanilang sinusunod, kung ang aral naman ay aral ng demonyo. Pagka-aral ng demonyo ang sinusunod sa isang iglesia, ay lumalabas na kademonyuhan ang sinusunod ng mga tao na nasa loob ng iglesia, mga kaibigan. Kaya maliwanag po ang sabi ng apostol na si San Juan, niya ang wikang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, mga kaibigan. So, nakikita po natin yan. Mismo ang Papa sa Roma, umamin siya, mga kaibigan, na mayroong kademonyuhan na nangyari doon sa crusade and Inquisition, mga kaibigan. So, ito pa ho ang sabi ng isang sa Wikipedia, mga kaibigan, no? In 2001, Apology of John Paul II called sexual within the church. Sexual abuse within the church. A profound contradiction of the teaching and witness of Jesus Christ. So dito ho, mga kaibigan, isa pang kademonyuhan na makikita natin within the church mismo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sino po ang may sabi nito? Ang may sabi nito si Pope John Paul II noong 2001 apology niya, called sexual abuse within the church. Ito ho ang isa pa, mga kaibigan, babasahin natin. From 2001 to 2010, the Holy See, yung Papa sa Roma, mga kaibigan, examined sex abuse cases involving about 3,000 priests. Mga pari, mga kaibigan, ang involved sa sex abuse cases, mga kaibigan, within the church. Sino ang may sabi? Ako po ba? Hindi. Kaya ako, naniniwala ko sa sinabi na ito ni John Paul II na talagang nakikita niya yung kademonyuhan doon sa loob. Time's up. Mga Time's up. Time's up mo. Hello? Narinig ako, Buwadod? Sige po, time na po, time po. Okay, so diyan po nagtatapos ang affirmative side, no? Yung presentation. Nag-e-echo, bro. Pasensya na. Okay.
Okay. So dadako na po tayo doon sa sa cross-exam ng negative side. So Brother Migs, ready ka na? Yes po, Mr. Moderator. Opo. Okay, sige. I-set ko lang yung timer, Bakit nag-echo, bro? Mga bro, pwede ba, Nag-echo. Okay, set ko lang yung timer ko. 5 minutes. Pakisuyo. Nag-echo po. Okay. Okay na po ba? Ganun ka pa rin. Merong speaker. Okay. So ready na po ba? Bro Migs? Opo. I-check ko lang po Okay, 5 minutes. po ba ako? Naririnig, bro. Loud and clear. Salamat po. Ilang minuto po, Brad? Ilang pagtatanong? 5 minutes. 5 minutes for the cross-exam. Okay, your time starts now, bro. Magandang hapon sa iyo, may Ginoong Arisgado. Ito pong aking unang tanong. Na sinabi mo kanina na ikaw ay Katoliko dati. Totoo po ba 'yon? Wala akong sinabi words for words na ako'y Katoliko dati. Ang sabi ko, bagaman ito ang ating namulatan o nakagisnan. Okay. So meron ba kayong nakatagpong pare na nagtuturo sa iyo ng kanimunyahan? Simula nang namulat ka bilang Katoliko? Wala akong binanggit diyan kanina sa aking presentation na mayroong pare na nagtuturo ng kadumunyuhan. Ang aking binanggit kanina, yaon mismong sinabi ng inyong Papa na si John Paul II na itong mga pare ay involved sila sa 6 abuse cases, 3,000 priests from 2001 to 2010 only, 3,000 priests involved sa sexual abuse cases. Ang inyong Papa sa Roma mismo ang nagsabi niyan, hindi po ako. Objection, Mr. Moderator, masyado pong mahaba ang kanyang sagot. May time po tayo. May time tayo. According to the rules, 1 minute. So it's not hindi pa 1 minute, bro. Okay po. Answer. Okay. So sige, continue. You have 20 seconds. Opo, doon sa kanyang katanungan, kung mayroong nagturo sa atin, ang ating pasasagutin po mismo, ang Papa sa Roma po mismo, mga kaibigan, na ito ay against 10 seconds left. Against sa turo ni Kristo. Next question. Okay po, maraming salamat. Ang sabi mo kanina ay ipapatunayan mo na ang Santa Iglesia Katolika ay iglesia ng kademonyuhan base sa aral nito. Ngayon, meron bang aral ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kademonyuhan? Ang ating patutunayan ko ayon sa Biblia. Mr. Moderator, ang tanong ko po ay categorical question. Nagtatanong po ako na meron ba o wala. Granted. Pakiulit. Pakiulit yung tanong, bro, Mix, and I will stop the time then. I will resume after the question is repeated. Okay, bro, Mix. Salamat po. Papatunayan mo, Mr. Arisgado, na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay iglesia ng kademonyuhan. Sabi mo dito, base sa aral naming mga Katoliko. Ngayon, meron bang aral ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kademonyuhan? Mayroon po. Mayroon po. 1 minute explanation. Ito po ang isa sa aral ng Iglesia Katolika na kademonyuhan. Ang sabi dito sa unang Timoteo 4:3, ganito ang masasabi natin o mababasa natin sa aral ng kademonyuhan. Ngunit hayag na sinasabi sa uno ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y magsisatalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng demonyo
Alin ito? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan po. Isa sa aral ng demonyo, mga kaibigan, ay ang ipinagbabawal ang pag-aasawa. Meron po bang aral ang Iglesia Katolika na pagbabawal sa pag-aasawa? Ito po ay mababasa natin sa kanilang Celibacy of the Clergy. Celibacy of the Clergy, i-search nyo po sa Catholic Online Time. Encyclopedia. Next question. Next Okay, question. salamat po. Salamat po. Tinutukoy mo na ang nasusulat sa unang sulat ni San Pablo patungo sa patungo kay Timoteo ay tungkol sa silibasiya ng mga pare. Ngayon, alam mo ba na merong mga pareng Katoliko na kasado? Alam ko, kaibigan, pero ang pinag-uusapan natin, ito ang aking sagot paliwanag. Katigro ka, Christian, ang tanong mo, kung alam ko, ang sagot ko ay alam ko. Kasi nababasa ko rin yan sa Catholic Online Encyclopedia. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung aral ng demonyo. Aral ng demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. At ang aral ng Celibacy of the Clergy, which is the renunciation of marriage, ay iniaral yan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa makatuwid, pagkayang aral na yan na ipinagbabawal ang pag-aasawa ay nasa isang iglesia, katulad ng Iglesia Katolika, nangangahulugan na may aral ng kademonyohan. Next question. Next question. Ngayon, dahil alam mo naman pala na meron naman palang paring kasado, tapos pinagsasabi mong sa demonyo ang mga pare dahil bawal ito mag-asawa. Ngayon, saan natin mababasa na ang silibasiya na turo ng ibang mga pare na disiplina ng mga pare ay sa demonyo? Gayong ang ubang membro, ang ubang pare naman pala ay kasado. Ito ang sagot, kaibigan. Unang-una, ang aral po ang aking tinutukoy na ang aral ng demonyo, ang isang aral ng demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa ay makikita sa Iglesia Katolika sapagkat kayo'y may aral ng pagbabawal sa pag-aasawa na tinatawag ninyo Celibacy of the Clergy. Okay. The 5 minutes is tapos na po. For the cross-examination from the negative to affirmative side. So ready ka na, Sir Migs, for your presentation as the negative side? Opo. Okay, so I give you, wait lang. Lalagay ko lang sa timer ko. 10 minutes. So your time starts. Yes, sir. Brother, batiin Yes, muna bro. natin yung mga Okay. time viewers natin. Okay, sabi ni Ma'am Angie Patens ng Hong Kong. God bless, good luck Brother Migs. Sabi naman ni Wilson Ochea, wala pa gid mo nagkukang. Sabi naman ni Brother Elias Mahilom, good luck, go CFD, go Catholics. Sabi naman ni Angie Patins, chismoso na itong kalaban. Good luck debaters, sabi ni Rito Esperanza. Mayong hapon mga brothers in Catholic faith, according to Jimar Celestino Bilaba. Okay, continue Brother Ferdinand. Okay. So, are you ready, Sir Migs, for the negative side? Opo. Okay, I already set my timer. So, your time starts now. Okay, magandang hapon po again mga kapatid at sa ating katunggali. Ngayon, ang topic na tatalakayin ay papatunayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay demonic church daw. At dahil ako ang negative side, papatunayan ko naman na hindi. Ngayon, bakit hindi demonic church ang ikar? Ngayon, paano natin magsasabing ang Catholic Church ay demonic kung kulang lang din naman tayo sa knowledge tungkol dito, no?
Ano ba ang Catholic Church? Dahil nga, itinatanong natin kung ano to, meaning, kinakailangan natin ng definition kung ano ito, mga kapatid. I-define meaning, ito ay kinakailangan natin ng isang reference na kung saan siya ang mag-define dito. Let us all remember na dictionary or encyclopedia ang nagbibigay ng definition sa bawat bagay. Hindi naman natin pwedeng gawing martilyo ang liyabe, mga kapatid. Gaya ng hindi natin pwedeng gawing diksyonaryo ang Biblia. Kaya kung babasahin natin ang Webster's Dictionary, no, na libre lang din naman nating madadownload iyan sa Google Play, no? Ito ang definition niya sa salitang Catholic. Ito, Catholic, universal or general, as the Catholic Church. Originally, this epithet was given to the Christian Church in general, but is now appropriated to the Romish Church, and in strictness, there's no Catholic Church or universal Christian communion. The epithet is sometimes set in opposition to heretic, sectary, or schematic. Now, universal, meaning to say pangkalahatan. No? Pangkalahatan. Meaning to say sa buong mundo. No? Ayon din sa definition, ang epithet, ano ang epithet? Bansag, no? Was given to the Christian Church in general. No? Ito palang bansag na ito ay binigay sa sa kabuuan ng Christian Church. Ano ba ang epithet? No? Gaya ng sinabi ko, ito ay bansag. No? Ayon din sa definition, ito ngayon ay appropriate na tawag sa Romish Church. Ito din ay opposite sa terminolohiyang heretic, no? Sectary or schematic. Ayon sa definition na ating binasa, no? Ang terminolohiyang Catholic ay opposite sa terminolohiyang heretic, sectary, or schematic. So, ayon sa definition, ang word Catholic, except na ito ay nangangahulugang universal, ito ay opposite sa heretic, sectarian, or schematic. No? So, kung ikaw pala, no, ay ayaw sa Katolisismo, so, meaning to say opposite, you're opposing the Catholic Church, meaning pala, heretic ka pala, no? Sekta ka pala, schematic ka pala. Now, so bakit Catholic? Bakit ang simbahan na ito ay tinatawag na universal? No? Una, dahil ang Panginoon mismo ang nag-utos ng simbahan niya ay magiging universal or simbahan sa buong mundo. No? Sa Mateo 28:19. Jesus Christ himself commanded that his church must be universal or Catholic. Now, biblical ba ng simbahan ng Panginoon ay tatawaging simbahan ng buong mundo or universal? Of course naman. Mababasa iyan at hinulaan na yan ni Propeta Isaias sa Isaiah 56:7 na ang templo ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa for all nations or universal. Now, alam na natin mga kapatid kung ano ang pakahulugan ng Catholic or kung bakit Catholic ang naging katawagan ng simbahan. Now, bakit inaakusasyonan ng ating katunggali ng simbahan ay simbahan ng kademonyuhan? No? Meron ba tayong mababasa na ganyan? Na ang simbahan ay simbahan ng kademonyuhan? Meron ba tayong dinidiyos na demonyo? No? Meron ba tayong Diyos na demonyo? Dahil tayo'y inaakusahan tayo sa kademonyuhan? Kung totoo nga ang akusasyon ng ating katunggali, dinodiyos ba natin ang demonyo? No? Hindi po mga kapatid. Tayo nga, no? Ang simbahan na may exorcism ministry. Hindi ba? Ano ba ang exorcism mga kapatid? Ang kakayahan na magpaalis ng demonyo. So paano masasabi ng ating katunggali na tayo ay simbahan ng kademonyuhan? Ngayon ako bilang isang Katoliko at ang ating katunggali na wala naman lamang sekta, no? Ewan ko ba kung anong sekta meron siya na kinaaniban, sabi niya freelance daw siya, parang trabaho, no? Sino sa amin ngayon ang napapabilang sa grupong may kakayahan magpaalis ng demonyo? Ako ba na isang Katoliko na may exorcism ministry
o katunggali na wala man lamang sekta na kinaniban, no? Siguro ibinibintang niya sa atin sa mga Katolikong makasalanan, no? Ang mga ibinibintang niya sa atin ang mga kasalanan ng ating mga kapatid. Mga malalaki at maliliit na kasalanan. May iba nga mga pare, no? Aminado tayo diyan. Pero enough ba yan pagkatawagin tayong simbahan ng kademonyuhan? Kung ganyan ay magiging ipokrito ang ating katunggali, no? Nagmamalinis sa kanyang sarili na tila ba wala siyang nagawang kasalanan, no? Tinitingnan niya ang isang Judas sa 11 apostol. Maging si San Pedro nga, mga kapatid, ay nagawang magsinungaling, no? Si Haring David nga ay ng babae. Yan ang beauty ng kaharian ng Diyos. Samut-sari ang nandito. Ika nga sa mababasa natin sa Mateo 13:27, no? Ang mga taong iyon ay siyang nagpapatunay na ang Panginoon ay nandito sa amin. Bakit? Ang Panginoon mismo ang may sabi, siya ay naparito para sa makasalanan. Mateo 9:13. Now, kung aakusahan at pinipilit ng ating katunggali ng simbahan ay simbahan ng kademonyuhan, at alam naman lahat ng demonyo na ayaw kay Kristo na ating Panginoon, meaning to say, ang Antikristo ay isang demonyo. Ngayon, ano ba ang isang Antikristo ayon sa mababasa natin sa Biblia? Kung babasahin natin ang 1 Juan 12:18-19, na sabi dito, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na sa atin. Now, ang Antikristo ay mga taong dati kasama natin, no? Pero humiwalay sila sa atin para ipikilala nila ang kanilang mga sarili na hindi sila sa atin. Now, sino ang mga tinutukoy ko dyan, mga kapatid? Sila ang mga wala sa ating grupo, wala sa ating mga simbahan, no? Now, sino sa aming dalawa ngayon ang wala sa ating simbahan, mga kapatid? Sino sa amin, sa ating butihin na nag-aakusang katunggali ang wala sa simbahan? That, sabi niya, kinamulatan niya ang Katolisismo. Pero, nandito ba siya sa atin? Hindi. Siya ay humiwalay sa atin para ipakilala na siya ay hindi sa atin, no? Para ipakilala ang kanyang sarili na hindi siya sa atin. At ano ang tawag dyan ni San Juan, gaya ng ating binasa kanina sa kanyang unang sulat? Yun ang mga Antikristo, mga kapatid. Pero mga kapatid, ating pinatunayan, no, na aminado ang simbahan na meron namang makasalanan. Magiging ipokrito tayo gaya ng ating katunggali, no, na sasabihin tayo ay punong-puno ng kadalisayan sa ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, siya ay naparito para sa mga kasalanan. So praise the Lord, no? Kung naparito ang Panginoon para sa ating mga kasalanan sapagkat hindi Last ang Panginoon 46 o 45 seconds. Opo, sa kanila na nagmamalinis, no? Nagmamagaling, no? Aminado ang simbahan na mayroong mga Judas gaya ng may isang Judas sa 12, no? Aside from the 11, there's one Judas, no? Dahil ba may Judas, may Judas, nagkamali ba ang Diyos? Hindi, mga kapatid. Gaya ng simbahan na siya ang haligi at sandigan ng katotohanan, porket may makasalanan, hindi yun nagsasabing siya ay iglesia ng kademonyuhan. Well, anyway, mga kapatid, wala na po tayong oras at maraming salamat po. Okay, diyan po nagtatapos yung presentation ng negative side. So, Brother Dudes, ready ka na for the cross-examination para sa para sa negative side? Sige po. Ready na po, ready.
Okay, i-set ko lang to 5 minutes. Okay, so Bro Migs, ready na po kayo? Opo. Okay, so your time starts now, Mr. Affirmative. Okay, salamat. Ang una kong tanong, brother, sabi mo kanina, ginamit mo yung Matthew 9:13 na parito si Kristo na tumawag ng mga makasalanan. Ang tanong ko kay kaibigan, ano ang dahil bakit tinawag ni Kristo ang mga makasalanan? Ano ang purpose, kaibigan? Para maging kaisa niya. Para makasama niya po. Pakibasa po, kaibigan, ang iyong kasagutan. Ano ang dahil ng pagtawag Naparito ni po Kristo ako para sa mga makasalanan? Hindi po ako pwedeng utusan ko. Okay, stop time. Bro Dudes, walang utos. Kung magtatanong lang kayo, tanong lamang. So, okay. So, resume natin yung time. Your time is 4 minutes and 20 seconds. Okay po. Ang sabi niyo kanina, ang layo ng pagtawag ni Kristo ay para makiisa sa Kanya. Sa ang talata po mababasa na ang layo ng pagtawag ni Kristo sa mga makasalanan ay para makiisa sa Kanya. Mr. Moderator, mukhang wala na po yata tayo sa topic. Ang iglesia po natin, ang iglesia po ng kademonyuhan po ang topic po. Objection, Mr. Moderator, sapagkat ito'y binanggit niya kanina, ang kanyang presentation, alinsunod sa ating rules and regulation, tayo'y magtatanong according sa kanyang presentation. Okay. Naka-stop yung time, 3 minutes and 57 seconds. Okay, Sir Migs, would you like to answer that question or not? So far as my knowledge is concerned po, nasa verse na po siya nakatuon at hindi na po sa topic po. Okay, sige, granted yan. Bo Dudes, pwede mong baguhin yung question or i-re-ano mo, Objection, gamitin mo yung... Objection, Mr. Moderator. Gumamit Okay, siya sige. ng verse, Matthew 9:13. Kaya doon ko po siya ngayon tinanong dahil gumamit siya ng verse at tinatanong ko rin yung verse para patunayan yung kanyang presentation doon sa verse na kanyang ginamit. Valid po ang ating katanungan. Okay. So, Bro Migs, Bo Migs, para hindi ma-delay ito, I think we need to next question na lang muna for the kasi kung hindi sasagutin ni Sir Migs, then ipipilit ni Sir Dudes na valid yun. So I think mag-next question na lang muna tayo. Okay lang ba yun sa inyo? Opo, ipapaliwanag ko lang po ang side ko po para sa Okay, mga sige. nanonood po. Sir Migs, paki-explain. Kasi po, ginagamit ko po iyan dahil alam ko po na titirahin tayo ng ating katunggali base sa mga kasalanan ng mga iba nating kapatid na Katoliko. Kaya po, I am proving that Jesus Christ arrived here on earth, became man, to be with the sinners, para maging matuwid, para maging hindi na makasalanan, no? Kaya po, I am quoting that verse. Okay. Sige. Granted din yung kay Dudes para gusto din natin makuha yung side niya. Opo, wala po. Dudes, sige, paki-explain. Okay po, wala po akong pakialam doon sa kanyang iniisip kung bakit niya ginamit itong ang aking Okay. Opo. Okay. Sir Migs, would you like to answer that or not bilang debaters? So far, Any question? sa akin pong prinsipyo po and so far po sa akin pong pananaw nakatuon na Out of topic. po siya sa verse. Nakatuon na po siya sa verse at hindi na po sa mismong topic. Okay. As moderator, we need to go to the next question na lang. Opo. Okay. Brother Dudes, next question. Sige. Your time is 3 minutes and 57 seconds. Okay po, thank you. Salamat, Mr. Moderator. No? Sabi mo kanina, kaibigan, ang RCC o ang simbahan ay templo ng Diyos. Siya ang bahay dalanginan. Ang tanong ko, kaibigan, tanggap mo ba na ang iglesia o ang simbahan ay mga tao o hindi?
Yes po, tanggap. Okay. Sabi mo, tanggap mo ng simbahan ang mga tao at sinabi mo ang templo ng Diyos ay bahay dalanginan. Ibig mo bang sabihin ang iglesia o ang simbahan, yun mismo ang dalanginan o bahay dalanginan? O sila ang dumadalangin? When you define church po, there's two distinct, how do you call that one? Definition po. There's a church which is the building itself, and there's a church who are the people, no? Hindi po isa lamang ang definition ng church, at yun po ay dalawa, no? Ang church na building, which is the temple, of course, na binasa ko naman kanina, no? Na bakit tinawag na Catholic, dahil ito ay prophesied na noon pa ni Prophet Isaiah, no? Sa 56:7, na ito ay tatawaging templo at bahay dalanginan ng lahat ng bansa, no? Kaya nga po, Catholic was named Catholic because of that, no? Okay, next question. Next question, kaibigan. Yun bang templo ng Diyos na bahay dalanginan, yun by RCC, simbahan, iglesia, o building na literal? Both. When I say both, because the church itself, again, isn't defined as one meaning only. Again, ang simbahan, napunta na tayo sa simbahan dito, hindi na tayo napunta sa aral ng kademonyuhan, no? ay defined as building and as people who are connected as one, which is the body of our Lord Jesus Christ. Yun po. Okay, Next question. Tanggap mo ba, kaibigan, ng sino mang tao na nasa loob ng Iglesia Katolika na pagka gumawa ng masama ay gumagawa ng kademonyuhan? Kung gumagawa, opo. Dahil categorical po yan, opo. At andito po ang ating explanation. Opo, in the sense na kung gagawa siya ng kademonyuhan at hindi siya magbago, no? Of course, kademonyuhan talaga ang gusto niya. Pero nakagawa siya ng kasalanan, gaya po ng kinuot mo kaninang, no? Na nakagawa ng kasalanan at magbago siya, of course, that is hypocrisy kung tatawagin mo pa rin niyang kademonyuhan. Ano po? Next question. Sabi mo, tanggap mo na pagka may nasa loob ng inyong iglesia na gumagawa, hindi ko po tinanong kung nakagawa, ang tinatanong ko po ay gumagawa, tanggap po na siya ay gumagawa ng kademonyuhan. Yun po bang mga masasamang tao na nasa loob ng iglesia na tunay, kaibigan, yun po ba'y tinutolerate o ipinatitiwalag o ipinaalis sa loob ng iglesia o hindi? Maraming salamat po sa napaka-easy po na question. Ang iglesyang tunay... Time na po. Salamat po. Okay, diyan po nagtatapos yung cross-examination ng affirmative para sa negative side. So let's go to the rebuttal presentation ng both side. So mauuna pa rin yung affirmative for the rebuttal. So this time at 10 minutes again. So before that, Sir Roland, baka may gusto kayong batiin muna. Yes, brother. Binabati natin si Brother John Jonah Matre. Sabi niya, si Kristo hindi nag-aasawa. Ibig bang sabihin si Kristo ay demonyo? According to Eduardo Jeramil Julian, Protestant ang mga antikristo. Okay, so sabi naman ni Brother Elias Mahilom, huwag magpadalos-dalos dahil marami ang mga apostoles ni Kristo ang hindi nag-aasawa. Matatawag ba natin na demonyo siya? Tulad lang nila San Pablo. Okay, so yun lang, brother. Okay,
Okay, thank you po doon sa mga comment. Okay, naririnig ko yung salita ko. Mr. Moderator, tanong lang, meron po ba bang ulit sa Ibatan? Wala na po siguro na? Sir, depende doon sa rules. Sir Roland. Brother Moderator, ikaw na yung bahala dyan kung depende sa'yo or ano. As siguro doon sa pinag-usapan ng ninyong dalawa, mga bro, I think siguro meron pa or okay lang ba sa inyo? Meron pa rin? May rebuttal pa, Brad. Isa at saka isa sa kanya. Hindi ko lang alam. Rebuttal kung may din. tanungan pa. Oo. Doon sa tanungan, siguro ano na lang. 5 minutes lang konting minuto. Brother, 5 minutes lang yung rebuttal kasi meron pang 5 minutes na cross-examination. So, para Okay, 10-10 yan. lahat. Okay, sige sir. Okay. So, ito na yung time ng rebuttal presentation ng affirmative. So, for Mr. Dudes Arrisgado, your time starts now. Okay. Salamat po mga kaibigan, mga kababayan. No? So, ito po ang ating rebuttal. Kanina mga kaibigan, mga kababayan, talagang umiwas siya na masagot yung ating mga katanungan dahil wala talaga siyang maitanong o maisagot galing sa Biblia, mga kaibigan. Tayo naaawa, no? Naaawa tayo sa ating kaibigan na pagka tinanong natin sa talata na kanyang ginamit ay wala na, pumipiyok na. Hindi na po makapagsuporta ng anumang mga kasagutan pa doon mismo sa talata na kanyang ginamit. Mateo 9:13. Then umiwas siya ng umiwas, mga kaibigan. So siyempre, moderator time, gagalang natin ang moderator para makausap tayo. Pero ako na ang magbanggit sa talatang kanyang ang ginamit since ito yung rebuttal naman po, mga kaibigan. 9:13 ng Mateo, ang sabi dito, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ang tanong ko sa kanya, mga kaibigan, nung sinabi ni Kristo na hindi siya naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi upang tawagin ang mga makasalanan, ang tanong ko, ano ang purpose? Ano ang purpose ng ni Kristo? Bakit niya tinawag ang mga makasalanan? Tinawag ba niya yon para manatili sa kanilang mga kasalanan or alisin sa pagiging kanilang mga makasalanan? Yan ang gusto kong marinig sana, mga kaibigan. Hindi yung gagamit ka lang ng talata, then hindi mo kayang i-definisa yung 9:13 ng Mateo. Bakit tumawag si Kristo ng mga makasalanan? Ano po ba ang dahil ng pagtawag ni Kristo, mga kaibigan? Pakinggan niyo po sa unang Tesalonica, bakit niya tinawag yung mga makasalanan? Unang Tesalonica 4:3, yan ang inyong pag-aralan sa Biblia. Hindi lang yung nakatuldo kayo na sinasabi niyo na si Kristo'y tumawag sa mga makasalanan, kaya tayo manatili sa mga paggawa ng kasalanan. Yun ba yun? Mali. Ano ang purpose ng pagtawag? Ang sabi dito ni Pablo sa 4:7 ng unang Tesalonica, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa ikapagbabanal. Yan ang purpose na gusto kong marinig sa kanya dahil gigisahin ko sana siya dyan. Kaya lang umiwas talaga siya dyan sa talata na yan para sagutin yung ating katanungan, mga kaibigan, na ang layon ng pagtawag ni Kristo sa mga makasalanan upang gawing banal, upang mga banal. Ang katunayan, ang mga miyembro sa unang iglesia ng Diyos nung una, talagang mga dating balbal, dating mga makasalanan, at tinawag sila ng Diyos talaga para magbanal. Pakinggan niyo po ang sabi ng Biblia sa unang Korinto 6:9. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko, ang mga kademonyuhan, mga liko, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, kahit ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga nagkikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang
mga mapagtungayaw ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 11. Ganyan ang ilan sa inyo. Pero, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Bakit binanal na kayo? Kasi tumugon sila sa pagtawag ni Kristo. Tinawag tayo mga kapatid, sabi ni Pablo, para mga banal. Itong mga dating balbal, mga kademonyuhan ang pinaggagawa, tinawag ni Kristo para magbanal. Sabi ni Kristo, ganyan ang ilang sa inyo, mga tarantado kayo, mga kademonyuhan ang ginagawa nyo noon. Mga ng babae, ng lalaki, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, manglalasing kayo noon. Ganyan ang ilang sa inyo noon. Datapwat ngayon, binanal na kayo. Inaring ganap na kayo ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng ating Diyos. Yan ang mga kalagayan ng mga makasalanan na tinawag ni Kristo. 16 seconds. Dating mga balbal, dating gumagawa ng kademonyuhan, tinawag ni Kristo para magbanal. At sila yung mga tinawag na mga banal. Yung iglesia, unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo. Stop time. Time na po. Okay, thank you. And dyan po nagtatapos yung rebuttal presentation ni Mr. Dudes Arisgado. So dadako tayo dun sa 5 minutes for the cross-exam ng negative side. Sir Migs, ready na po kayo? Opo. Okay, so your time starts now. Maraming salamat po again, Mr. Moderator. Sa lahat ng mga kasalanan na binanggit mo, Mr. Arisgado, base sa kinote mo sa Biblia, yun ba ay turo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana o hindi? Meron turo nga yung aral ng demonyo, kaibigan. Ito pa, babasahin ko po ulit. Ang Turo ba ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Stop Romana, time. Mr. Moderator? Stop time. Mr. Moderator? Yes. Sir Dudes, pakisagot lang ng categorical. Turo ba o hindi? Okay. May turo sila doon sa mga binasa ko. Okay, may time si Sir. Do you want to answer 1 minute? Okay, may turo. Ito explanation ko, kaibigan. Ang aral ng kademonyuhan ay marami po yan at babalikan natin ang unang Timoteo 4:1 at ang isa dyan ay ang pagsisinungaling, no? Ang pagsisinungaling, ang kasinungalingan ay laban sa katotohanan at ang isang aral dyan ng Iglesia Katolika na kasinungalingan ay ang nababasa sa kanilang libro sa pandisal, no? Ito ang kasinungalingan na turo at ang kasinungalingan ay aral ng demonyo. Isa sa kanilang turo na kasinungalingan, ang sabi nila dito kay Maria, ikaw ang kabuhayan. Isa yan sa turo, kaibigan, kasinungalingan. Si Maria daw ang kabuhayan, samantalang ang nasa Biblia, ang tamang turo, si Kristo ang kabuhayan. Juan 11:25. Yan po ang masasabi natin sa iyong katanungan. Question? Dahil kumot ka ng pandisal, ang pandisal ba ay opisyal na doctrine book ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ang pandisal, ito ang sagot sa inyong katanungan, ay pirmado ni ng obispo Stop ng time. Balang Batangas. Stop time. Sir Dudes, the question is, pakiulit, Bro Migs, para marinig ni Brother Dudes. Ang tanong ko po ay ang Pwede i-open yung camera, brother, kasi wala kang display. Sorry. Okay, paki-turn on daw yung camera. Hindi ko na malayan. Opo. Okay, please repeat the question. Opo. Ang pandisal po ba na kinukot ni Mr. Arisgado ay official doctrine book ba o libro ng katuruan ng Santa Iglesia Katolika? Official. Yan po. Okay, ito ang aking kasagutan. Ang pandisal na aklat ay hindi official, pero ang itinuro ng pandisal ay official doctrine. 1 minute explanation. Ito ang aking kasagutan. Ang inyong booklet na pandisal ay hindi official ng Catholic na mga libro, no? Pero ang kinukot ng inyong pandisal
ay official na turo ng inyong simbahang Katolika at pinirmahan ito ng obispo ng Balanga, Bataan, no? At hindi ko nilang babanggitin, pero kung gusto niyo ipabanggit, babanggitin ko. Okay, next question. Opo, salamat po. Base po sa inyong definition ng kademonyuhan po, nagbagit ka po, in-enumerate nyo po kanina ang kahayupan, no? Meron po bang kahayupang turo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Anumang kahayupang turo ay meron. Ang sagot ko, meron, kaibigan. Ang kahayupang turo means ay hindi katotohanan. Hindi katotohanan. Anumang hindi katotohanan, may categorize na kahayupan, kasinungalingan, at walang katotohanan o kademonyuhan. Gaya nga ng pagsisinungaling, no? Ay isa ang masasabi nating kahayupan ng turo yan, kaibigan. Kagaya nga ng ating binanggit na itong si Maria daw ay kabuhayan. So ito'y labag sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang sabi niya sa Juan 11:25, ako ang kabuhayan. At sinabi pa dito, ikaw ang kabuhayan, Maria, at pag-asa. Kita niyo po, si Maria daw ang pag-asa. Isa sa turo niyo, Okay, aralan next ni Maria, question. pero ang ating pag-asa. Next Okay question. po. Salamat po. Ngayon, sinasabi mo na iginigiit mo na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nagtuturo ng kahayupan, kademonyuhan, katakantaduhan. Ngayon, saan ito mababasa sa opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kung saan kailangan kami nagturo sila ng kahayupan, katakantaduhan at kasinungalingan? Sagot, gaya ng ating binasa kanina, ang Catholic Encyclopedia mismo ay nagturo ng isang turo, yung tinatawag na Celibacy of the Clergy. Yung Catholic Encyclopedia online, no? Yan ay recognized na site ng Catholic, no? Ang sabi dito sa Celibacy of the Clergy, Renunciation of Marriage, which is against the doctrine of Christ. Pagka against, ibig sabihin yan ay turo ng kademonyuhan, kaibigan. Okay, next question. Okay po, salamat. And, alam nyo po ba na ang silibasiya ay hindi naman para sa lahat ng mga pare? Ang silibasiya ay para yan doon sa mga pare Alam nyo po na... ba? Stop time. Sir Dudes, pakisagot, alam nyo ba o hindi? Okay, alam ko na hindi yan para sa lahat ng mga pare dahil may mga pare. Okay. Yung sinabi mo kanina, ito ang paliwanag, alam ko yan dahil sinabi mo rin kanina na hindi naman lahat ng may... Okay, time's up. Okay. Okay, time's up. Diyan po nagtatapos yung course exam para dun sa rebuttal side ng affirmative kanina. So dadako naman tayo dun sa ano. Pero bago yan, siguro baka may comment dun sa live ni Sir Roland. Okay, so maraming salamat, brother moderator. Sabi ni brother Stalwart, dapat hindi napatulan ang ganitong tema. Walay ayo kay affirmative pangguba na lang sa imahe sa simbahan. Okay, according to brother Oni Bahinding, ang tanong ko, yung Israel, di man sila Roman Catholic, fake ba sila? Yun lang ang tanong ko. So, yun lang yung komento, brother moderator. Okay, salamat po dun sa mga nanonood sa live and sa mga comment. Siguro mamaya kung may gustong sumagot nun after the debate, it's up to dun sa two debaters po natin. Okay, dadako na po tayo dun sa ating rebuttal side ng negative side naman. Okay, Sir Migs, your 5 minutes is starting now. Okay, maraming salamat again, Mr. Moderator, at sa ating mga tagapakinig at sa ating butihing katunggali, no? Iginigiit niya na sa kademonyuhan daw po ang silibasiya, no? Excuse me, Mr. Moderator, medyo ma-echo po. Stop the time po, please. Okay, stop time po. Medyo ma-echo po. Okay.
I think hindi ko sure kung sino po ang nag-echo. Baka Tatanggalin ko na lang po ang headset ko para hindi ko madisturbo. Ano po? Okay, sige po. Okay, maraming salamat again. This is start the time po. Okay, again, maraming salamat, no? Salamat sa pag-grant. And inaakusan niya palagi na ang silibasiya ay patungkol na sa demonyo. Hindi niya siguro alam na sinabi pa nga ni Saint Paul, no, sa kanyang sulat, unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Korinto, kapitulo 7, versikulo 1, na mas mabuti pang hindi mag-asawa, no? So ano 'yun? So anong ibig sabihin niya 'yun? Nag-i-invite bang maging demonyo si Saint Paul, no? Hindi. Dahil ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 19, versikulo 12, may mga hindi nag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos, na kaharian ng langit, no? And that argument of his, no, diyan sa unang sulat ni San Pablo patungo kay Timoteo, yan ay mga absolutong aral. Yan ay mga aral na kung saan absoluto talaga. Anong absoluto? Absolute na bawal kang mag-asawa. Meron nga dyan na bawal kumain ng karne, no po? Ngayon, bawal bang mag-asawa sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Hindi po. Dahil meron nga tayong Sacrament of Matrimony. Ano ang sakramento? Yan ang sinasabi nating 7 sakramento na kung saan isa dyan ay ang matrimonyo o pag-aasawa, no? Kaya paanong tinatamaan tayo dyan sa setang iyan, no? Setas na iyan. What I mean is, sa setas na tinutukoy niya, ano po? And wala nga alala niyo ba, mga kapatid? Tinatanong ko kung meron bang opisyal na utos ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ng kahayupan, no? Katakantaduhan, kasinungalingan. Meron ba siyang nasagot? Wala po, mga kapatid, no? Puro lamang akusasyon, puro lamang bintang, ano po, no? Binuo nga na lang po niya na yun ay mga maling aral, no? Saan kaya sa opisyal na opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kung saan ang simbahan ay nagtuturo ng maling aral, no? Saan kaya? Saan kaya doon ang nagtuturo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ng kahayupan, no? Meron bang paring nagtuturo? Kanina nga tinanong ko sa kanya kanina, unang tanong ko sa kanya kanina, sinong pare ang nagturo sa kanya ng kahayupan? Wala daw po. Sabi pa nga niya, nakamulatan niya ang simbahan. Ewan ko lang ba kung ano ang definition niya sa nakamulatan, pero I guess siguro na namasdan niya. So meron ba siyang namasdan na pare? Meron ba siyang namasdan na mga evangelizers ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na nagtuturo ng kahayupan? Wala. Nagtuturo ng katakantaduhan gaya ng bintang ng ating butihing katunggali? Wala po. Puro bintang, puro akusasyon. Ang topic natin, hayaan nating, let me remind you that the topic is about the Catholic Church. It is not all about the verses in the Bible na kung saan ibinibintang sa atin ang mga kasalanang iyon. It is all about the Catholic Church itself. Kaya patunayan niya kung na turo yun ng Santa Iglesia. Puro lamang akusasyon na may ganun, may ganyan. Kaya tinatanong ko sa kanya na meron ba na official na turo? Sinasabi niyang wala. Ibig sabihin doon, panalo na tayo, mga kapatid, dahil wala siyang maipakita, no? Wala siyang maipakita na turo ng Santa Iglesia Katolika sa mga pinagsasabi niya, mga kapatid. While the topic itself, the tema itself in this debate
is all about the Catholic Church, hindi sa sekta niya, hindi sa ibang sekta o kung ano pa man. It is all about the Catholic Church. Tapos tinatanong ko siya, wala siyang maipakita. Maraming salamat po. Okay, salamat doon sa rebuttal presentation. Okay, pupunta na po tayo doon sa sa 5 minutes cross ng affirmative para sa negative side. Okay? Ready ka na, Sir Dudes? Okay. Naka-mute ka yata, Sir Dudes? Okay po, okay Hello? po. Okay, your time starts now. Okay po. Ang una kong tanong, kaibigan, yun bang celibacy, mandated ba yun ng Roman Catholic Church o hindi? Gaya ng sinasabi ko, mayroong mga pare na pwedeng hindi silibisado po. Objection, Mr. Moderator. Okay, Ang tanong stop time, ko'y stop time. categorical. Ay, okay po, sorry. Hindi po. Ano? Ang categorical answer ko po ay hindi dahil dito sa aming right, sa Roman right na sinusunod namin dito sa dito sa ating bansang Pilipinas, silibisado po ang pare. Pero sa ibang right po, gaya ng Eastern Rite at ng iba pang rito, ay hindi naman po silibisado. No? Hindi obliged ang pareng silibisado. Okay, next question. Next question. Kung mabasa ko ba sa iyo sa referensya na ang celibacy ay mandated sa Catholic Church, aaminin mo talo ka na at nagsisinungaling ka, kaibigan? Let me inform you po na meron pong apat kanyo. Okay, stop time muna tayo, no? Okay, Opo, Sir, categorical. Okay po. Sir Ulitin po. Mix. Okay, Sir Mix, may hamon si Sir Dudes. So, Okay po. if you call the hamon, yung hamon, pag nag-call ka dyan, for me, as the moderator, Opo. ipapakita mo yon. Pag walang naipakita, or halimbawa, si Brother Dudes walang naipakita, Opo. panalo ka dito. Pero pag kami naipakita siya, at ika-categorize ko naman kung mabasa talaga na ganun, siya ang panalo. Kasi parang showdown ito. Showdown to. Pero pagka hindi ka sumagot doon sa hamon niya, we will continue the debate. Actually po, let me first Okay, explain first. inform him. Opo. Pwede Okay. po ba? Yes, sir. Opo. Meron pong 4 na rights ang Katolisismo. At sa 4 na rights yon, meron pong distinct disiplina. At ang disiplina, isa sa mga disiplinang yon ay ang celibacy. At kung babasahin niya ay kung tungkol sa kabuuhan, sa 4 na rights, gaya ng Roman rights, ng Eastern churches, at ng kung ano-ano pa. Okay, Nakala po okay. ako matatalo po. Okay na yan, sir. Ito na lang yung Sir Dudes, pakiulit mo nga yung hamon mo. Ang hamon ko, kaibigan, kung mabasa ko ba sa referensya na ang celibacy ay mandated within the Catholic Church, tatanggipin mo ba? Mali ka, talo ka na? Kasi sabi mo kanina, hindi mandated. Take note. Sabi mo, hindi mandated. Okay, Sir Migs, what is your answer doon sa hamon? Tatanggapin ko lang po ang hamon. Tatanggapin ko mismong matatalo ako kung may papakita niyang sa 4 na rights nga po ang mandatong iyon po. Okay, yung po 4 na rights. Kasi nga po, let me explain again po. Pwede po ba? Sige, sir. Yes, sir. Ang celibacy po ng mga kaparian ay disiplina. Now, the discipline of the Roman Rite is the celibate priest po. Ano po? While may ibang kasi nga po 4 sa ibang rites po gaya ng Eastern Eastern churches ay hindi naman po
obligado po. Kaya nga po, tatanggap lang po ako sa pagkatalo po kung mababasa niya sa kabuuhan or sa apat na yun na ano po. Okay, Sir Dudes, babasahin mo ba sa kabuuan? Alam mo, Brad Ferdinand, Mr. Moderator, ang ating kaibigan ay nagpapalusot na lang, no? Okay, so, ako ang nag-showdown, tapos siya ang magbibigay ng kondisyon sa showdown. Parang, ano yan. Okay. Sir Migs, would you like to, call the, showdown na sinabi ni Sir Dudes or not? Kung ayaw niya po sa sinabi ko po, sa kondisyon ko po, kasi it became unfair po kung tatanggapin ko. Tapos, ang sasabihin niya isa sa Roman right lang po, no? Samantalang ang silibasiya po ay disiplina lamang ng isang right ng kabuuhan ng Santa Iglesia Katolika. Hindi po ako napaglutot. Okay, ayaw niya talaga. Next question. Bodods, warning na lang siguro doon sa term na yung palusot, no. So iwasan natin yung mga side comment, okay? Okay lang ba 'yon? Okay. Both debaters. Okay. Okay, next question tayo. Your time is 3 minutes and 43 seconds. Okay, continue. Next question, kaibigan. Sabi mo, hindi mandated ang celibacy. Meron ka ba mababasa sa referensya mo na nagsasabi na ang celibacy ay hindi mandated within the Catholic Church? Pabor na yan sa iyo, kaibigan. Ako po bilang Katoliko, hindi ko na po kailangan, wala po, dahil wala po akong dalang referensya about celibacy po. And explanation. Hindi ko na po bilang Katoliko, hindi ko na po kailangan ng audikulatwan, ng referensya patungkol sa celibacy dahil ako bilang Katoliko, alam ko ang aral ng simbahan ko, hindi niyo ako pwedeng maluloko in terms sa aral ng sarili kong simbahan, no? You cannot argue me against my own doctrine, no? So sana po maintindihan nyo na hindi ko na kailangan ng referensya na sabihin na ang silibasiya ay mandated ng simbahan, no? Dahil isa po akong Katoliko, alam ko po ang aral namin. Salamat po. Okay, next question. Next question, kaibigan. Sabi mo, hindi mo na kailangan ang referensya. Ang ating paksa, patutunayan ko na ayon sa referensya at ikaw din ay negative, magpapatunay ka rin ayon sa referensya. At ito'y laban, kaibigan, debate ito. Dapat kumpleto ka sa referensya at kung mayroon kang mga bala dyan, kaibigan. Unang-unang itinanong ko sa iyo, armas mo to. Armas nyo to, doktrina nyo to. Mayroon ka bang mababasa sa referensya nyo dyan within the Catholic Church? Ang celibacy ay hindi mandated within the Catholic Church. Inulit na lang po. Pwede po bang sumagot ulit? Inulit niya lang po yata yung tanong, Mr. Moderator. Okay, you can answer, bro. Inulit mo lang po yata ang tanong po. Maraming salamat po dahil inulit mo lang yata, no? So, hayaan nyo pong mag-google na lang ako kasi sabi ko, hindi ko na kailangan ng referensya pero sabi mo, kailangan ng referensya no? So papakita ko sa iyo, no? Married priests are already allowed in the Eastern Catholic Churches, no? So meron na, no? Pinipilit mo ako no? So ayan, married priests are already allowed in the Eastern Catholic Churches, no? Local. Ang hinahanap ko, hindi mandated ang celibacy within the Catholic Church. Referensya, hindi mandated dahil yun. Okay, stop time. Sir Migs, would you like to answer the question of Mr. Dudes Aresgado na ang tanong niya, meron ka bang referensya? Inulit niya ng 2 times. So, would you like to answer? Na meron o wala? Wala po
literal. No, wala po Okay, literal continue. in the sense. Okay, next question na ba, bro? Next question, 43 seconds. Okay. Next question, ang aking nabitin kanina na katanungan. Within the true church, tinotolerate ba ang kademonyuhan na ginagawa ng miyembro o tinitiwalad? Okay, answer. Bilang Katoliko po, sa maniwala ka man o sa hindi, alam kong hindi Sir. ka maniniwala. Meron pong meron Wait po. lang sir, stop time, stop time. Ay, okay. Tinotolerate ba o hindi? O Opo. tinitiwalag? Meron pong pagtitiwalag, maniwala man kayo sa hindi, dahil ako po ang Katoliko dito, meron pong Okay, tinitiwalag. stop time. So time's up. Diyan po nagtatapos ang both presentation ng both side and the rebuttal presentation ng both side. So alongside with the yung kanilang cross-exam both side. So Sir Roland, baka po may comment muna dun sa live. Naka-mute yata si Sir Roland. Yes, merong comment pero lahat ito katanungan. Tungkol kay Brother Dudes, no? Mamaya na lang siguro, brother, after sa natin, sa final stand. Sure. Or baka pwedeng sagutin na lang ngayon before mag-final stand. Pwede rin sir. Okay. Mamaya na lang po. Magluluto pa ako. Apo na magdado. Okay, dalawa lang to, Brother Mix, no? Dalawa lang to. Okay, sabi ni Brother John Jonah. Okay, final stand na lang. Okay, sige. Tapos close. Okay, okay, final stand. Mauuna siyempre dito si Negative, no? 5 minutes for the last stand para kay Sir Migs. So your time starts now. Okay, maraming salamat again sa ating katunggali, no? Sa ating napakaswabeng katunggali, no? Napakakalmado at napaka-gentle, no? Maraming salamat sa iyo po. And sa ating moderator at sa ating host, si Sir Roland Parks, no? Ang aking last stand ay ganito lang kasimple. Wala po siyang napatunayan. Wala po akusasyon. Kasi nga po, this debate is all about the Catholic Church. And he is forcing about only the celibacy po. Nagpaikot na lang kami sa silibasiya ng mga pare. Tinatanong niya 2 times in a row without thinking na masasayang lang din ang panahon niya by asking that useless question. Kasi nga po, sabi niya, meron ba daw akong referensiya that saying that celibacy of the priests inside this church is mandated, no? Or not? Pinakitaan ko siya, hindi nga lang literal kasi nga po, sabi ko naman sa sarili ko, hindi ko na kailangan ng referensya about sa celibacy, no? Kasi Katoliko naman ako, maniniwala naman sila, no? Kasi Katoliko naman ako. This is all about the doctrines of the church. And I am one of the evangelizers of the church. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan, Mr. Arisgado? Napaka-weirdo yun. Kaya nga, napilitan na lang akong mag-Google using my Google, napakita ko, not literally, pero nandun ang toss ng iyong tanong about celibacy na may pare bang married. And our reference, according to the internet, said that in the Eastern churches, the church allows married men to be a priest. No? Ngayon, sino ngayon ang nakakatindig sa kanyang argumento? Ang pinipilit niya ay celibacy, while I am and I presented that
the celibacy of the priests are not really obliged, no? Now, let me remind you again that this is a debate against the church teachings, no? The teachings of the Roman Catholic Church. Kaya nga, pinapatunayan niya daw di umano na sa kademonyohan ang Santa Iglesia using our church's teachings and doctrines. While so far sa inyong nakita, mga kapatid, wala po siyang naipakitang mga ebidensya na ang mga turong inaakusan niya ay turo po ng Santa Iglesia, no? Pinakaunang tanong ko, meron bang pare, dahil sabi mo nakalakhan mo ang Santa Iglesia, sabi ko, meron bang pare na nagtuturo sa iyo na ng kabulastugan, kahayupan, ano pa tong definition niya sa kademonyohan? Wala. No, panalo na tayo, na? Dahil this is all about the Catholic Church anyway. This is not all about other sects na hindi naman natin dapat talakayin, no? Hindi naman natin dapat talakayin yung mga kasalanan na binanggit sa Biblia because this is all about the Catholic Church. Ipinapahid lamang niya yon. And yung tanong niya na walang pagtitiwalag, meron po. Actually, meron pong history ng Catholic Church na meron pong na-canonized into hell, not na-canonized into heaven. Meaning po, pinuklama ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na ang taong yun ay napuntang impyerno. Ewan ko lang po, nalimutan ko lang po kung sino. Pero ganun po ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yan ang patunay na mayroong excommunication na nagaganap. No? Kung nagtatanong siya, meron bang excommunication ang Santa Iglesia? Meron po. Meron pong excommunication ang Santa Iglesia Katolika. Maraming salamat. Na po. Okay. Diyan po nagtatapos ang last presentation ng ating negative side. So, for the last stand, Sir Aresgado, your time starts now. Okay po. Magandang hapon uli sa ating mga kaibigan na Katolik, no? Mga kaibigan, ang ating paksa gusto ko lang pong uulitin. Patutunayan ko na puro kademonyohan ang Roman Catholic Church ayon sa Biblia at referensya. At napatunayan natin mga kaibigan kanina, maraming kademonyohan, history ng kademonyohan sa gawa at sa aral, mga kaibigan. At sa aming pagtatanungan kanina, ayon sa kanyang stand kanina, sabi niya, aminado ang simbahan na may mga hudas sa loob ng simbahan. Therefore, sa makatuwid, aminado siya na may mga kademonyohan talaga na nangyayari sa loob ng simbahan. So, sino po ang panalo dito mga kaibigan sa aming debate? Kasi umamin siya eh. Aminado po ang simbahan na may mga hudas sa loob. Ito pa yung sabi niya sa kanina. Binibintang daw sa atin, aminado tayo dyan. Nagmamalinis lang to si Dude sa kanya sarili. O di, wala na mga kaibigan. Dapat kung negative ka, at ako ang affirmative, huwag kang mag-amin, kaibigan. Yan ang debate. O di ngayon, matuto ka ngayon. Umamin ka na eh. Napakaliwanag ng aking stand. Patutunayan ko na within the Roman Catholic Church, puro kademonyohan. Kaya sabi mo, aminado ka. O di, nakita ng mga tao na aminado ka nga, na meron ng kademonyohan sa loob ng iglesia. Ngayon, ang mga tao na ang magpapasyan yan, mga kaibigan. Alam nyo sa totoong iglesia, hindi iglesia Katolika, ang mga Judas, itinitiwalag yan. Tingnan mo si Judas. Ha? Tingnan mo si Judas. Ano ang nangyari kay Judas? Kay Himeneo at kay Alejandro na lumaban kay Pablo. Ang mga masasama, ang mga manglalasing. Sigurado, aminado si Brother Nunez yan. Baka isa dyan siya sa manlalasing eh. Hindi ko po sinasabing malalasing ka, pero sinasabi ko, baka isa ka dyan. Ang manglalasing
alam nyo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi magmamana yan, pagka ginagawa mo yan, yung paglalasing na yan, gawang kademonyuhan yan. Huwag mo namang sabihin na ang paglalasing ay gawang kabanalan. So ngayon, sa loob ng true church, at sabi nila ang Iglesia Katolika daw ay true church, abay dapat makita ito. Ang sabi sa mga kapatid sa loob ng true church, datapwat sinusulatan ko nga kayo, mga kapatid, huwag kayong makisama sa tinatawag na kapatid. Halimbawa, example, granting without accepting na ang RCC ay tunay. May kapatid si Brother Nunez. Ang sabi ng Biblia, kapatid, sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang kapatid o katoliko. Granting na katoliko without accepting. Kung siya'y pakiapid, kung siya'y mananamba sa Diyos-Diyosan, kung mapagtungayaw, manglalasing, aba, bawal pakisamahan ang kapatid mo kung manglalasing sa loob ng iglesyang tunay, kaibigan. Ikaw ba, kaibigan Nunez, pinakikisamahan mo ba ang manlalasing? Baka malakas ka din maglasing. Ha? Sapagkat ano sa akin? Oh, mi ang manglalasing, mi ang manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Abay, bawal mamulutan, kaibigan, sa manglalasing. Bakit? Ano sa akin ang pumatol sa nanga sa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa loob ng tunay na iglesia, inaalis ang manglalasing, kaibigan. Hindi pinakikisaluhan sa pulutan. Kung yan ay nakikita sa loob ng Iglesia Katolika, tama ngayong sabi mo, aminado ako, may hudas sa loob ng iglesia. O di tama, ikaw na rin mismo ang umamin sa aking stand na mayroon ngang kademonyuhan sa loob. Hindi kayo nagkakamali ni Pope John Paul II. Sabi ni Pope John Paul II, sexual abuse ng mga pare ay against sa teaching ng ating Panginoong Hesukristo. O kita mo, siya na mismo umamin. Tapos na po, Sir Dudes. So, dyan po nagtatapos ang ating debate, no? So, salamat po sa both party, sa kay Sir Migs Nunez, kay Sir Dudes Arisgado. So, ibabalik ko na po sa ating host, kay Sir Roland. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Ferdinand, sa pagpaunlak na maging moderator ngayong hapon. So sana welcome ka rin sa Puro Kamatuuran, Brother Ferdinand, if ever na meron kang gusto mong magdebate sa atin. So welcome ka dito sa atin, no? Baka puno yung schedule niyo sa DevCon. By the way, mga kapatid, isa sa mga admin, tama ba ako, Brother Ferdinand, sa DevCon, kayo ni Brother Rasha? Yes po, yes po. Okay, so welcome kayo. Ang lahat ng taga-DevCon, welcome dito sa Puro Kamatuuran kasi nanonood din ako ng debate diyan sa Puro Kamatuuran, lalo na kapag debate ni Brother Alvin Gitamundok, no? So, merong katanungan dito, Brother Dudes, no? Sabi ni Brother Jan Jonah. Si Kristo hindi nag-aasawa dahil sa kaharian ng langit. Turo ni Kristo na may hindi nag-aasawa dahil sa kaharian ng langit. Mateo 19 verse 12. Tanong, sa demonyo ba ang turo ni Kristo, Brother Dudes? Yan ang turo na tama. Yung turo ni Kristo, that is a free will given by Christ unto the Christians. Free will yan. May kaya niyang hindi mag-asawa, may hindi naman kayang mag-asawa. Ngayon, kung i-mandated mo yan, hindi na yan free will. Aral na ng demonyo yan. Yan ang sagot ko. Okay, maraming salamat. Follow-up question niya. Ako, sa 1 Corinto 7, verse 7 to 8, si Pablo hindi nag-aasawa. Ibig bang sabihin na sa turo ng demonyo din si Pablo? Yan ay free will din ni Pablo, kaibigan. Unang-una, hinihikayat nga ni Pablo
na kung maaari ang lahat ng mga tao ay maging gaya ko, datapot ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob. So that is a free will. Kung mag-asawa ka o hindi, nasa sayo yan. Pero kung, again, mandated na aral, mandated, wala kang magawa, kailangan mong sundin, that is the doctrine of demons. Okay, Brother Mix, galing kang Brother Oni Bahinting. Ang Israel, hindi man sila Roman Catholic, member ng Roman Catholic. Hindi ba sila totoong iglesia? Ang Israel po ay bansa at hindi po simbahan. Hindi ko po gets kung ano po ang tanong niya. Yung ibig sabihin niya yung people of Moses, yung mga Israel, no, the first people of God. So yun yung tinutukoy yung bansa. Hindi sila member ng Roman Catholic Church. Hindi ba sila totoong iglesia? So far as my analysis is concerned, the Holy Roman Catholic Apostolic Church naman po ang tunay na iglesia, bagaman sila po ang iglesia na pinili ng Diyos noong una, but when Jesus is arrived here on earth, nagtatagpo siya ng kanyang simbahan at yun na po ang naging simbahan po na tunay. Okay, so maraming salamat Brother Mig. So yun na, yung itong debating ito ay i-upload natin sa YouTube, baka mamayang gabi or bukas available na to. Please subscribe also our YouTube channel, Puro Kamatuuran YouTube channel. Meron na tayong na-upload na mga previous debate sa Puro Kamatuuran. Please support us, no? Maraming salamat din sa kay Brother Moon ng United in Christ Fellowship at saka kay Brother Migs Nunez ng Catholic Crusade Ministry. Okay, congratulations sa inyong debate. Alam sa inyo na kayo ay welcome kayo sa Puro Kamatuuran. So every Sunday yung schedule natin kasi meron tayong hindi tayo lahat dito puro likod, puro tuhod, puro dibdib, no? Meron din tayong tiyan. Kailangan natin magbanat ng buto kaya working hour muna yung mga weekdays. Okay, so pa-schedule na lang tayo for the next debate natin. At saka abangan din ninyo yung mga incoming debate ng Puro Kamatuuran at saka suportahan din natin yung Debaters Convention. No, halos araw-araw, gabi-gabi yung debate nila kasi marami silang admin doon. So suportahin din natin yung mga kapatid natin sa DevCon. Okay? Lalong-lalo na yung mga Catholic Faith Defender at saka yung si Brother Alvin Gitamundok. No? Okay, so at dito by the way, Roland, yes. Let me grab this opportunity also na i-plug in yung channel ko po, ang Crusader Mix. Again, it's Crusader Mix. Doon po natin makikita ang mga apologetics na mga sagot natin sa mga akusasyon ng ibang sekta laban sa ating Santa Iglesia. Again po, Crusader Mix, please subscribe. Brother Lutz, baka meron kang YouTube channel din? O baka meron kang... Opo, sa lahat po ng ating mga kaibigan Catholics, inanyanyahan ko po kayo na sa timeline ko, andun yung aking mga videos. Okay. So, yung mga live mo, minsan nasasagi ko rin yan, Brother Lutz. Brother Ferdinand, baka meron kang panawagan din? Meron kang ano? Apo, meron, no? So, doon sa mga nanonood sa Puro Kamatuuran, no? So, salamat po sa chance na naging part din ako sa debate ninyo at sa channel na ito, sa page ng ng live, no? And I would like to thank din doon sa sa kay Sir Roland, kay Sir Dudes, kay Sir Migs. At syempre meron kaming channel, no, sa YouTube. If you want to watch the many debates, kasama doon yung mga CFD, no, ng mga Catholic, mga kaibigan natin yan. You can type Debaters Convention official, no. Then doon sa page namin, Debaters Convention page, at doon sa group naman, Debaters Convention group. So tatlo po yan, you can watch daily, mayroon po kaming debate. So ipa-plug ko lang din, no, chance na rin to. I have debate with Sir Alvin Gitamundok this coming Tuesday.
So about the Revelation chapter 17, who is the woman or the harlot in Revelation 17 or 13, I think. Kailan yan, brother? Tuesday po, 8 p.m. Okay, okay. Sige. Manood tayo dyan. Sana Okay, so maka-join thank ako you sa ninyo, brother. Maka-join ako sa group chat kasi 8 p.m. yan. At least ma-live audio ko dito sa Purok, no? Sana Yes, sir. Yes, maka sir. Okay, so paano na lang siguro, brother, if ever na kung sino yung magagawa ng group chat niyo, pa-join na lang ako, at least maka-live audio ako kahit hindi ako maka-live broadcast sa inyo. At least Yes, yung sir. audio lang. Apo, sir. Okay, so maraming salamat kapatid na Ferdinand. So, may I request the negative side, Brother Mix, para sa closing prayer natin? Okay, and then of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. God and our Father, creator of heaven and earth, let us give you thanks for this wonderful debate that we have today. Sa good health naming lahat dito na participants, kay Sir Roland na siyang host ng ating po kamatuoran, sa aming butihin na moderator, si Sir Ferdinand, at sa aking butihin na katunggali na si Mr. Arresgado. Naway napahatid namin ang katotohanan ng gusto ninyong ipahatid sa mga nanonood at sa mga nakikinig, at naway magpatuloy kami sa aming mga task na aming napili in glorifying your name. This we ask through Jesus Christ, who lives and reigns with you together with the Holy Spirit, and God forever and ever. Amen. Amen. Okay, maraming salamat sa lahat mga kapatid. Ito ang inyong Purok Chairman sa Purok Kamatuoran, Brother Roland Parks. Membro ng Catholic Faith Defender at saka isang membro din ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Nag-iiwan sa inyo na ang pagmamahal, grasya at kapayapaan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo ay iniwan niya sa atin. Atin itong tilhan kasama niya at dalaygon ng Diyos. Pro Deo et Ecclesia. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sir. Maraming salamat, brother.